Nagsisimula ang lahat sa pangunahing tauhan, si Sunio Suzukawa, isang estudyante sa universidad na nag-aaral ng marine biology at isang malaking mahilig sa karagatan at mga naninirahan dito. Ang kanyang paboritong aktibidad ay diving, at nagtatrabaho siya sa isang tindahan na nakatuon sa larangang ito. Sa kanyang pinagtatrabahuan, nakatira siya kasama ang kaakit-akit na si Mai Ninomiya, na gustong sumabak sa kanya, at ang kanyang kaibigan na si Hayato Matsura, na naghihikayat kay Sunio na mas i-enjoy ang kanyang kabataan dahil madalas siyang naiinip. Iminumungkahi ni Hayato na dapat siyang makipagkita ng ilang cute na babae, ngunit ibinasura ni Sunio ang ideya, at sinabing wala siyang oras dahil sa pagsisimula ng bagong trabaho sa susunod na linggo. Isang gabi, habang naglalakad si Sunio, nakasalubong niya ang isang babaeng naka-wheelchair na mabilis na umaandar. Lumalabas na hindi ito kotse o motorsiklo kundi isang babaeng may kapansanan na nagngangalang Kumiko Yamamura. Ang babaeng ito ay kasama ng kanyang lola. Gayunpaman, nang saglit na hindi siya pinapansin ng kanyang lola, hindi niya sinasadyang itinulak ang wheelchair, at nang makita niya si Sunio, kinagat niya ito, na sinasabing hinawakan siya nito sa daan. Matapos makabawi mula sa pagkabigla, nagpa siya si Sunio na samahan sila at sumama pa sa kanila sa hapunan, dahil tila gutom na gutom sila. Pagdating sa kanilang tahanan, sinalubong si Sunio ng isang medyo pag-alit na itim na pusa na umungol sa kanya. Si Kumiko, o sa halip, Jose, bilang mas gusto niyang tawagan, ay nagpahayag ng kanyang sama ng loob sa pagtawag sa kanyang tunay na pangalan. Siya ay hindi masyadong kaaya-aya sa paligid, dahil siya ay medyo mainit ang ulo at kahit na ayaw sa pusa. Kapag inalok ni Sunio ang kanyang tsaa, binato niya ito ng unan. Pagkatapos ng hapunan, inalok ng lola ni Jose si Sunio ng trabahong may malaking sweldo para makatulong sa kanyang pag-aaral. Tinalakay niya ito sa kanyang mga kaibigan sa dive shop, kung saan inamin ng kanyang amo na napakagandang trabaho niya kaya gusto niyang kunin siya ng full-time, ngunit tumanggi si Sunio, dahil plano niyang pumunta sa Mexico. Habang pinag-uusapan ni Sunio ang kanyang pangarap na makapaglakbay sa ibang bansa, malinaw na hindi natutuwa si Mai sa ideya. Nalaman din natin na ang lola ni Jose ay umuwi araw-araw upang sundin ang mga tagubilin ni Jose. Ang kondisyon sa pagtatrabaho ni Sunio ay hindi siya makakalabas ng bahay nang walang pahintulot ni Jose. Gayunpaman, wala siya sa bahay at aalis ng bahay para mag-party. Ngayon ang trabaho ni Sunio ay sundin ang mga tagubilin ni Jose habang siya ay nakakulong sa kanyang silid. Ang mga tagubilang ito ay medyo kakaiba at kadalasang nakakairita sa kanya, tulad ng paghahanap ng 4 na dahon na clover o pagbibilang ng mga di-kasakdalan sa sahig. Habang nangongolekta ng mga clover, nalaman niyang may hindi natutupad na hiling si Jose, ngunit nang subukan niyang tumingin sa loob ng kanyang silid, sinabuyan siya ng tubig. Ang sitwasyon ay naging napakahirap na ang mga kaibigan ni Sunio ay nagmumungkahi na dapat siyang huminto kung ang trabaho ay nakakabigo sa kanya ng labis. Biglang, ipinahayag ni Hayato na si Mai ay ganap na nabaliw kay Sunio. Samantala, sa universidad, inaprubahan na ang proyekto ni Sunio para sa pag-aaral sa ibang bansa. Sa partikular, pupunta siya sa Mexico. Gayunpaman, kakailanganin niyang matuto ng Espanyol at kumita ng mas maraming pera. Gayunpaman, nasasabik siya tungkol dito. Ngayon ay nakikita natin si Jose na iniisip ang kanyang sarili bilang isang sirena, lumalangoy kasama ang mga nilalang sa dagat sa isang magandang tanawin sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, nagising siya na napagtanto na nananaginip lang siya habang nakabukas ang radyo. Pinapatay ito ng kanyang lola. Tinanong ni Jose kung maaari nilang ipagpatuloy ang kanilang mga lakad, ngunit tumanggi ang kanyang lola. Naniniwala siya na ang mundo ay puno ng mga nakakatakot na hayop at hindi niya mapoprotektahan si Jose, at hindi rin niya mapoprotektahan ang sarili. Nang maglaon, dumating si Sunio sa bahay ng lola upang ipaalam sa kanya na ititigil na niya ang kanyang mahirap na trabaho sa pag-aalaga kay Jose. Gayunpaman, nang makitang wala siya roon, pumunta siya sa silid ni Jose upang sabihin sa kanya. Pero wala din siya sa bahay. Pumasok si Sunio sa silid ni Jose at nadiskubre siyang isang talentadong artist, na may magagandang mga guhit na nagpapakita ng malalim na pagmamahal sa dagat. Paglabas niya ng bahay, nakasalubong niya ang lola, na nagpaalam sa kanya na tumakas si Jose. Naabutan ni Sunio si Jose bago niya subukang tumawid sa riles ng tren.
Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na pumunta sa dalampasigan. Sa una, isinasaalang-alang ni Sunio na iwan siya, ngunit sa huli ay tumalikod siya at pumayag na kunin siya sa kabila ng kanyang pag-aatubili na magpatuloy sa pagtatrabaho para sa kanya. Maya-maya, naiwan si Jose na mag-isa habang si Sunio ay tinatawagan ng kanyang lola upang ipaalam sa kanya na nahanap niya si Jose at uuwi ng gabi. Sa kalaunan ay narating nila ang dalampasigan, kung saan sinubukan ni Jose na maniobra ang kanyang wheelchair sa buhangin at napagtanto niyang mas mahirap ito kaysa sa inaakala niya. Dahil ang kanyang ama ay pumanaw nang hindi sinasagot ang kanyang tanong tungkol sa kanyang pag-ibig sa dagat noong siya ay bata, siya ngayon ang mismong motibo sa lasa ng dagat, kahit na alam niya ang tungkol dito mula sa mga libro. Umakyat pa si Jose sa kanyang wheelchair at nagsimulang gumapang patungo sa tubig. Sunio, bilang isang maginoo, ay hindi siya maiiwan, kaya dinala niya siya sa tubig kung saan kinumpirma niya na talagang maalat ang dagat. Naglalaan sila ng ilang sandali upang tamasahin ang karanasan hanggang sa dapit hapon. Sa kanilang pagbabalik, ito ay hindi sinasabi na si Jose at ang pangunahing tauhan ay nagtatapos sa pagtatanong sa kanya kung saan niya gustong maglakbay. Sa kabila ng pagbabawal na lumabas ng bahay, sinamantala ni Jose ang pagtulog ng kanyang lola upang tuklasin ang lungsod. Dahil dito, dinadala ni Sunio si Jose para kumain sa downtown area, kung saan ipinagmamalaki ni Jose sa isang kumpiyansa na paraan na nakipag-date siya sa 5 lalaki ng sabay. Sa kalye, nagkaroon si Sunio ng napakatalino na ideya na kumuha ng skateboard para kay Jose, ngunit ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Pagkatapos ay dinala niya ito sa pamimili ng mga kagamitan sa sining at sa isang Ferris wheel, kahit na si Sunio mismo ay naduduwal dahil hindi niya gusto ang taas. Bilang karagdagan sa paghikayat kay Jose na magsimulang magluto sa bahay, ang ating bida ay gumawa pa ng isang espesyal na upuan para sa kanya. Dinala niya siya sa sinehan, parke, at aquarium, kung saan pinahanga siya ni Sunio sa kanyang malawak na kaalaman bilang isang marine biologist sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng detalyado tungkol sa bawat species na nakikita nila sa aquarium. Ito ay parehong naghihikayat at nagbibigay inspirasyon kay Jose na magpinta kapag siya ay nag-iisa sa kanyang silid. Sa kabilang banda, ang kanyang lola ay nakikipag-usap sa isang lalaki na tila kilala si Jose, tinatalakay ang paghahanap sa kanya ng trabaho at pagtuturo sa kanya kung paano mamuhay ng mag-isa habang sila ay nasa isang restaurant. Bagamat kinikilala niyang nagbago na ang kanyang apo at dahil ito sa pagdating ni Sunio, sinabi niya sa lalaki na hindi niya ito hahayaang mangyari dahil nilinlangan siya ni Sunio. Tiniyak niya sa lalaki na handang mag-isa si Jose dahil alam niyang gumagala ang magkasintahan habang siya ay natutulog. Gustong humiram ni Jose ng ilang librong babasahin sa bahay, kaya ang library ang kanilang susunod na hinto. Gayunpaman, mayroong isang sagabal. Kailangang ayusin ito ni Jose ng mag-isa dahil nangangailangan sila ng library card para tingnan ang mga aklat. Hindi katakataka na ang mahiyaing dalaga ay natatakot na lumapit sa librarian dahil sa kanyang matagal na pagkakakulong at sa kanyang makalumang lola. Gayunpaman, medyo nabigla siya sa sitwasyon. Sa kabutihang palad, ang librarian ay mabait sa kanya, dahil mukhang magkapareho sila ng panlasa sa pagbabasa. Ang pangalan ng babae ay Kana Kishimoto, at nang dumating si Sunio, napagkamalan niyang ipagpalagay na siya ang kasintahan ni Jose. Napahiya ito kay Jose, at mabilis niyang itinanggi ito. Pero bago yun, sinabi sa kanya ni Sunio na ang isang babaeng tulad niya ay hindi mag-aaksaya ng oras sa isang boyfriend lang. Ayon sa kanya, maaari siyang magkaroon ng hanggang 5. Sa kanilang pagbabalik, sinabi ni Sunio kay Jose na naging mabuting kaibigan siya. Sinagot niya na si Kana ang kanyang unang kaibigan sa kanyang edad, dahil oo, si Jose ay 24 na taong gulang. So, mas matanda siya sa main character natin. Siya nga pala, nang dalhin ni Sunio si Jose sa dive shop na pinagtatrabahuhan niya, na love at first sight si Hayato dahil type niya talaga ito. Sinusubukan niya ngayon na ipamahagi si Jose sa kanyang social media, ngunit wala siya. Si Mai din ay nagpakita at nagpakilala, ngunit si Jose, na medyo nagseselos, ay hindi gustong makipag-usap sa kanya. Mabilis siyang nakatakas, at sinubukan siyang habulin ni Sunio. Pagkatapos mahanap siya, nag-usap sila, at sinabi niya sa kanya na hindi niya gusto ang lugar, ngunit hindi pa rin maintindihan ng ating bida ang nangyari.
Sinasabi niya sa kanya na hindi niya maiintindihan. Kapag nagalit siya, sinabi niya sa kanyang lola na tawagan si Sunio at ipaalam sa kanya na hindi na niya kailangan pang alagaan siya. Ang ating pangunahing karakter ay hindi naiintindihan ang kanyang desisyon at patuloy na nagsisikap na mag-aral sa bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, habang nagtatrabaho si Sunio sa isang dive shop, tumingin siya sa ilang mga produkto at nakipag-usap sa kanyang amo, na biglang may naisip na magandang ideya. Bigla siyang nakatanggap ng email na nag-aabiso sa kanya na nabigyan siya ng scholarship para mag-aral sa Mexico, kaya wala na siyang masyadong oras sa Japan. Samantala, nasa library si Jose kasama ang librarian, na nagtanong sa kanya kung bakit hindi niya kasama si Sunio. Sumagot si Jose na hindi na niya ito kailangan, ngunit alam ng librarian na si Jose ay mahilig kay Sunio. Biglang lumapit sa kanila ang isang batang babae, gustong basahin nila ang isang kwento. Hinayaan ni Kana si Jose na gawin ito, ngunit siya ay labis na kinakabahan, at ang kanyang estilo sa pagbabasa ay nagpapaantok sa mga bata, dahilan upang karamihan sa kanila ay umalis. Maliban sa isang maliit na batang babae na nagtatanong kung ano ang hitsura ng kastilyo sa kwento. Si Jose ay nagpapatuloy upang iguhit ito sa pisara, at sa palagay ng batang babae ay napakahusay nito. Nakita ito ni Kana at sinabihan niya si Jose na dapat siyang maging artist, kaya kinabahan si Jose. Maya-maya, pumasok si Sunio sa bahay ni Jose, at pinatay niya ang mga ilaw upang ipakita sa kanya ang isang lampara na hugis isda. Paborito pala ito ni Sunio dahil madalas niya itong nakikita sa isang tindahan noong bata pa siya. Nang maglaon, nalaman niya na ang isda, dahil napaka-sociable, ay walang mga magulang, tulad ni Sunio, isang anak ng diborsyado na mga magulang. Sinabi sa kanya ni Jose na umaasa siyang makikita niya ang isda balang araw, at bago sabihin sa kanya ni Sunio na pupunta siya sa Mexico, namatay ang lampara, at naiwan silang napakalapit. Gayunpaman, walang awang pina-headbutt siya ni Jose. Kinabukasan, nagulat ang lola ni Jose sa pagbabago niya. Sinabi niya kay Jose na ang mundo ay hindi nakakatakot gaya ng iniisip niya at dinala siya sa zoo kasama si Sunio, kung saan siya natakot sa isang tigre. Habang naglalakad, ibinahagi ni Jose ang kanyang pangarap na maging isang profesional na artist kasama si Sunio, na nagpahayag ng kanyang paghanga sa kanyang mga iginuhit, na nagpablush kay Jose. Maya-maya, nalaman na ang lola ni Jose ay namatay dahil sa katandaan. Tiniyak ni Sunio kay Jose na nandyan siya para sa kanya tuwing kailangan niyang makipag-usap. Ipinaliwanag ni Jose na mayroon siyang sapat na pera upang mabuhay ng mag-isa ngunit hindi niya kayang bayaran si Sunio para alagaan siya, at naiintindihan niya. Nang maglaon, nakita si Sunio na sumisid kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit napagtanto niyang mabilis na nauubos ang kanyang oxygen, kaya kailangan niyang bumangon muli. Nakapagtataka si Hayato na ang kanyang oxygen ay naubos ng napakabilis. Samantala, naputol si Jose ng lalaking nakausap ng kanyang lola. Nagtataka silang dalawa kung paano siya aayusin dahil walang makakapag-alaga sa kanya. Kumpiyansa na sinabi ni Jose na siya ay magiging isang profesional na artist. Itinuring ng isa sa mga lalaki ang kanyang panaginip bilang katawa-tawa, na sinasabing wala na siya sa suporta ng kanyang lola. Nang maglaon, nasa tabi ng ilog si Jose at muntik ng mahulog, ngunit iniligtas siya ni Mai. Kinwestiyon ni Jose ang kanilang presensya, at naroon din si Hayato. Sinabi ni Mai kay Jose na hayaan si Sunio na ituloy ang kanyang pangarap, dahil nagsusumikap siya para dito, at pinipigilan siya ni Jose. Dito, nalaman ni Jose na pupunta si Sunio sa Mexico. Tinanong ni Mia si Jose tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Sunio, ngunit umalis si Jose nang walang sinasabi. Nang maglaon, binisita ni Sunio si Jose, napansin niyang ginupit niya ang kanyang buhok at inalis ang lahat ng kanyang mga guhit sa dingding. Sinabi sa kanya ni Jose na ibinaba niya ang lahat at sinabihan siyang umalis kung wala siyang gagawin doon. Gayunpaman, nagbago ang isip niya, hiniling na dalhin siya sa beach. Habang nag-uusap sila, si Jose ay nagsimulang umiyak at umalis palayo. Pinigilan siya ni Sunio, sinabi sa kanya na hindi siya aalis papuntang Mexico ngayon at wala siyang pakialam sa pera niya. Gusto lang niyang makasama. Ipinaliwanag ni Jose na sumuko na siya sa kanyang mga pangarap, kumuha ng trabaho sa isang opisina para suportahan ang kanyang sarili, at lumipat sa kanyang nakaraan.
Tinanong ni Sunio kung iyon ba talaga ang gusto niya simula nang umiiyak siya, ngunit umalis si Jose nang walang sinasabi pa. Ngunit biglang umulan, at ang wheelchair ni Jose ay naipit sa gitna ng kalye. Sumugod si Sunio para tulungan siya ngunit nabangga siya ng kotse. Sa ospital, ipinakitang okay si Sunio ngunit may ilang malubhang pinsala. Sinabi sa kanya ng doktor na kailangan niya ng rehabilitasyon dahil nagtamo siya ng ilang mga pinsala sa kanyang mga paa at braso. Nang maglaon, binisita siya ni Jose sa ospital upang humingi ng tawad, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya ito kasalanan. Gayunpaman, medyo malungkot siya dahil baka hindi na siya muling makapag-dive. Kinabukasan, nagpakita si Mai para hikayatin siya at dinala siya sa labas para sa sariwang hangin. Sinabi sa kanya ni Sunio na hindi na siya interesadong pumasok sa universidad sa Mexico, ngunit sinabi sa kanya ni Mai na huwag sumuko. Nadismaya si Sunio, at hindi inaasahang ipinagtapat ni Mai ang kanyang pagmamahal sa kanya, naiwan siyang tahimik. Maya-maya, nakita natin si Mai sa bahay ni Jose, sumisigaw na si Sunio ay hindi na interesadong pumasok sa universidad at sinasabing siya na ang bahala kay Sunio at makakasama niya habang buhay. Nag-udyok ito kay Jose na mag-react. Sinabi niya kay Mai na hinding-hindi susuko si Sunio at makakamit niya ang kanyang pangarap. Sinabi rin niya na ang kanyang damdamin ay mas malakas kaysa kay Mai, na naging inspirasyon ni Jose na magsimulang mag-drawing muli. Ipinakita niya ang mga guhit na ito sa mga bata sa silid-aklatan, kasama si Sunio. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa mga guhit, at ito ay tila isang banayad na representasyon ng relasyon nila ni Sunio. Nakaka-touch ang kwento kaya nag-udyok ito kay Sunio na ituloy ang kanyang rehabilitasyon at magsikap ng husto. Pagkaraan ng ilang oras, binisita ni Jose si Sunio, na nagsabi sa kanya na malapit na siyang ma-discharge at mag-aaral sa Mexico. Hiniling niya kay Jose na makita siya sa airport. Gayunpaman, hindi nagpakita si Jose, kaya nagpa siya si Sunio na hanapin siya. Marami siyang nakitang mga kahon na parang lalabas siya. Determinado, patuloy siyang naghahanap at humihingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Nang maglaon, nakita natin si Jose na mahinahong pabalik sa kanyang bahay, ngunit nabangga niya ang isang lalaki at natamba. Sa kabutihang palad, nandyan si Sunio para iligtas siya. Tinanong niya kung nasaan siya at sinabi sa kanya na hinahanap niya siya kung saan-saan. Inihayag ni Jose na nagpasya siyang mamuhay ng mag-isa at sinabihan si Sunio na sundin ang kanyang sariling landas. Ipinahayag ni Sunio ang kanyang pagmamahal sa kanya, at inamin niya na mahal din siya nito. Naghahalikan sila, iyon lang para sa video na ito. Mag-iwan ng like at comment kung aling anime ang gusto mong susunod nating i-cover. Kung gusto mo ng higit pang mga recap tulad nito, mangyaring mag-subscribe at suportahan ang ating channel. Hanggang sa muli.